is na one God, one body, and one church. Okay, ang haba-haba po nung ating sound kanina, no? Ano po ang title ng awitin na iyon? Amen. So speaking of gift, ayan po, no? Ano ang nasa layawan? Mga gifts. And for sure, lahat naman po sa atin, bawat isa sa atin ay naranasan na, na-experience na ang makatanggap po ng regalo. Tama po ba? The question is, ano po ang ginawa natin nung tayo ay makareceive ng regalo? Ano ang ating nararamdaman? Tayo po ba ay nasayahan? Ang atin po ba mga puso ay lumigaya? Ano? At nung atin po itong natanggap, ano po ang ginawa natin? Maaaring iyong i-display? Maaaring binalot mo ulit para pang-exchange gift mo, ano? Kaya yung iba naman, tinatago lang. At pinakamaganda ay ang atin pong ginagamit. So sa lahat po ng nabanggit, sa tingin nyo po, alin kaya doon ang pinakamakakapagpaligaya doon sa taong nagregalo sa iyo? Siyempre, pag nakikita po niya na iyo po itong ginagamit at napapakinabangan. Tama po ba? Okay? So, ano nga ba ang ibig sabihin ng gift according kay favorite nating lahat, kay Google? Ano po ang sabi dyan? It is a thing given willingly to someone without payment or anything in return. Without payment. Kasi po, kung may kabayaran, ang tawag na po dyan ay transaction. Ano? Kung mayroon namang kapalit, ang tawag dyan, barter exchange na. Ano? So dapat, ang regalo, kung para ito ay matuwing na regalo, ito po ay dapat walang kapalit at walang inaantay na kabayaran. Ano po? Sa isang meaning pa, ito yung tinatawag natin na natural ability or talent. Talent po, ano ang ibig sabihin ng talent? Ang talent po ay yung something you are born with or yung pinanganak ka na meron nito. Like for example, magandang tinig, magandang boses. Maaaring magaling kang kumanta pero hindi maganda ang iyong tinig. Maaari din namang maganda ang iyong tinig, subalit hindi ka pa ganon kahusay sa pag-awit. Magkaiba po iyon. Ang husay po sa pag-awit ay na-e-ensayo, napapractice. Siya po ay makakonsider natin as skill, not talent. Ganon din po sa pagtutug ng instrumento. Ang talento na ipinagkaloob sa iyo ay yung bilis ng kakayahan mo na maka-adapt sa kung ano ang iyong natututunan. Hindi po sa kung gaano ka galing pumilantik ng tiklado at ng pagkikitara. At hanggang sa lahat, like for example, ang siguro isa sa pinakamagandang example din na pwede natin sabihin ay yung tinatawag natin na talino. Mostly, ito po yung pinaka na may misinterpret, no? Akala natin pagka sa ulo mo yung encyclopedia, sa ulo mo yung ganito ganyan, yun ay talino. No, that's knowledge. Talino po is yung kakayahan ng iyong kaisipan na maka-absorb ng bagong kaalaman at kung paano ito i-process. Ayun po ang tunay na talino. Hindi po yung honor ka sa school, maayong honor ka sa school, pero pag uwi mo, wala kang ibang ginawa kundi mag-aral, hindi ka tumutulong sa paglilinis ng tahanan. That's not good po. Okay? So, for today, ang topic natin ay one gift giver na manggagaling sa John chapter 14, verses 15 hanggang 17. Bago po ang lahat, samahan niyo po akong manalangin. Let us pray. Father God, we thank you sa pagdadala po sa aming lahat, sa bawat isa sa araw na ito, sa iyong panambahan. Kaya po kayo malugod naming iniimbatahan ang presensya mo sa panambahan na ito, Panginoon. Nais po namin na kayo po ang patuloy na mangusap sa amin. Itago mo po nawa ang iyong lingkod sa iyong likuran, ang saganay tinig mo at boses mo ang aming pong mahinig ngayong araw na ito. Nawa ay patuloy ka namin makasama mula panimula sa kalagitnaan at hanggang sa pagtatapos ng aming worship service na ito, O Lord. Speak to us, teach us, at lead us into the truth. Kayo po magbukas ng aming puso't isipan ng saganay mula ay makapasok sa amin anuman po yung mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa araw na ito. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang. Amen and amen. So sige po, John chapter 14 verses 15 hanggang 17. Ang sabi po dyan, if you love me, keep my commands. And I will ask the Father,
and He will give you another advocate to help you and be with you forever, which is the Spirit of truth. The world cannot accept Him because it neither sees Him nor knows Him, but you know Him, for He lives with you and will be in you. Lagi po natin natandaan, mga kapatid, that Christianity is not a spectator faith. Hindi po tayo iniligtas para lamang umupo at umattend at makinig. Tayo po ay iniligtas, tayo po ay tinubos, hindi lamang para maging komportable sa atin po mga ginagalawan. Tayo po ay iniligtas, tinubos upang maglingkod at tinawag upang mag-function sa katawan ng Panginoon, sa body of Christ. No? Lagi po natin natandaan, the Lord never commands us without equipping us. No? Pag may calling, definitely may provision. Kaya wag pong matakot, wag mahiya, at wag mag-alinlangan na tumugon sa tawag po ng ating Panginoong Jesus. No? Pag may obedience, definitely mayroong empowerment. Ano ang sabi sa Matthew chapter 6 verse 33? Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung minsan, ang problema, nalilimutan yung seek ye first. Nafo-focus tayo sa all these things shall be added unto you. Ano po? So ulitin natin, ang umpisa ay seek ye first. Amen. So for today, hindi lang po basta-bastang gift or basta-bastang regalo yung atin pong pag-aaralan o pag-uusapan, kundi spiritual gifts. Ibig sabihin, this is the divine enablement given by the Holy Spirit to believers for the purpose of serving others and building up the body of Christ. When we say divine, ibig sabihin po galing sa Diyos, galing sa holy place, galing sa Kanya. At bakit daw po ibinigay para gamitin upang makatulong sa body of Christ. So ano po ang example ng tinatawag natin na spiritual gifts? Ito po, mayroon tayong iba't ibang source, pasensya na, medyo napaliit, no? Mayroon po tayo sa Romans chapter 12 verse 6 to 8. Ang sabi diyan, ang mga gifts ay prophesying, serving, teaching, encouraging, giving, leadership, showing mercy. Gayon din naman po sa 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 11, mayroon po diyang word of wisdom, word of knowledge, faith, healing, miraculous powers, prophecy, distinguishing spirits, speaking in tongues, and interpretation of tongues. And last but not the least, sa Ephesians chapter 4 verse 11, mayroon po tayong tinatawag na apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So sa dami niyan, kapatid, sa dami po ng ating nabanggit, imposible po na kahit isa dyan, wala po tayo. Amen? Kaya wag po nating iisipin na wala po tayong maiaambag, na wala tayong may co-contribute. Okay? Dahil ano ang sabi sa 1 Corinthians 12:7, now, to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good. Ano ang sabi? To each one. Ibig sabihin, sa bawat isa. Hindi po sinabing sa iilan lamang. Okay? At bakit daw po ibinigay? Dahil para sa kabubuti ng lahat, sa kapakinabangan ng lahat. Okay? So for today, mayroon po tayong 6 na pag-uusapan at ano-ano po iyon. Una, God is the one gift giver. Every believer is a priest. The church is one body with many parts. Love is the motive for all gifts. Spiritual gifts release God's power. And last, but not the least, warning against neglect and misuse. Okay? Ready na po ba kayo? Amen. So sige po, let us start. God is the one gift giver. Okay? Sabi dyan, the Bible tells us, the Father is the source of all things. The Son gives gifts to His church, and the Holy Spirit distributes those gifts as He wills.
So alam naman na po natin, malinaw na sa atin na all these three, the Father, the Son, and the Holy Spirit comprises God. Okay? Meaning, all of them ay involved sa pagbibigay po sa atin ng bawat gift. Okay? So ano po ang ibig sabihin nito? Una, you did not choose your gift. Hindi po tayo pumili ng gift na meron tayo. Hindi po pwedeng sabihin na ito yung gusto ko. Ito ang lang gagawin ko kasi ito lang yung gusto ko. Okay? Gusto kong sumayaw. Yun lang ang gagawin ko, wala nang iba. No? Hindi po ganon. Pansinin niyo po, no? Kahit po yung mga batikan or magagaling na artista, when they answered interview, malalaman po natin na hindi nila pinangarap ang mag-artista. No? Kumbaga, they were mayroong divine assistance, divine leading kung bakit po sila naparoon. Minsan kung sino pa yung mga gigil mag-artista, sila po yung hindi nagiging artista. No? Ang dami ng audition na sinalihan, ang dami ng PBB na pinilahan, pero hindi natanggap, no? No? Ganon din po yung mga sobrang yayaman sa panahon ngayon, kagaya ni na may-ari ng San Miguel, no? Na napanood ko po in one of his interview, hindi niya naman naging focus ang pagyaman. Hindi niya yun ginol. Ang ginol niya, makatulong sa kapwa. Naging bonus na lang na while doing that, while helping other people, yun din po ang nagsilbing blessing na ginamit ng Panginoon para po sa kanyang pagyaman. Ano po? Okay? So, ang isipang sinasabi dito, you did not earn your gift. Hindi po natin yan ina-earn. Hindi po siya parang reward, no? Na kung saan siya ay parang premium mo, no? When you do the good works. Halimbawa, buong taon kang umattend ng church, wala kang absent, tcharan! Ito yung gift mo. Hindi po ganon. O kaya naman, ang laki-laki ng tithes na binigay mo for this month, tcharan! Ito yung gift mo. No, it doesn't work like that. No? Mga kapatid, no? And last but not least, sabi dyan, you were entrusted with your gift. Ibig sabihin, entrusted, ipinagkatiwala po sa atin. No? Ito po ay grasya mula sa Diyos. Hindi po siya medal na kung saan tayo po ay nagpaparamihan at para makita natin sino nga ba ang pinakamagaling na Kristiyano. No? Hindi po ganon. Ito po ay tools para po ating magamit sa pinapagawa sa atin ng Diyos. Now, iba't ibang tools, iba't ibang way kung paano po ito gamitin. Like for example, ang palakol, malaki siya, but you cannot use it to cut the paper. Hindi siya para doon. Hindi siya ginawa para doon. Ganon din naman po ang gunting, although it can cut a paper, unlike the palakol, hindi po siya kayang pumutol ng puno. Pag po gunting ang ginamit mo, baka nasa kabilang buhay ka na, hindi ka pa tapos. Ano po? So, ang sabi, and because they come from God, they must be used in God's way. Dapat po sa paraan na para sa Diyos. Dapat ginagamit para sa Diyos. Now, don't get me wrong. Hindi ko po sinasabi na halimbawa po tayo umaawit sa labas. Paano po kung yun yung trabaho natin? Ano? Hindi po masama yun. Wala pong mali doon. Ang nais lang po natin sabihin, if we can do it outside, we can also do it para po sa Panginoon. We are encouraging you to do it also for the Lord. Amen po ba? Amen. Okay, next. Every believer is a priest. So, under the Old Covenant po, no, only priests could enter God's presence. Once a year, yung high priest, yung pinakamataas sa kanila, the leader of them, entered the most holy place. So imagining the most holy place, yan po ay may tabing. At wala pong ibang nakakapasok kundi ang high priest. Na kung saan, isa pang may tuturing na biyaya pag siya po ay nakalabas. Ano? Ganun po ang estado noon. No? But when Jesus died on the cross, nang namatay po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng po ito ay nagbago. Lahat ito ay nawala. Bakit? Because the veil was torn. Sa pamamagitan po niya. Natanggal na yung tabing. We can freely come to the Lord. Hindi na natin kailangan maging high priest para lang lumapit sa Kanya. No?
na wala po yung old priestly system, naging obsolete na ito. And Christ become our high priest. Siya na po yung ating representative. No? Pag po tayo ay haharap, Panginoong Diyos na po ang nakikita sa atin. Amen? So ano po ang ibig sabihin? Sabi kasi ng Bible, the Bible says we are a royal priesthood. Ano ibig sabihin yan? That means every believer can approach God directly. Malaya po tayong lumapit sa Panginoon. No? Hindi na po natin kailangang makipag-usap sa kung kanino para lang po kumpisal ng ating mga kasalanan. No? Naalala niyo po yung story ng tatlong nangumpisal? Kilala niyo po ba sila? Hindi. Okay, so mayroon daw po kasing tatlong nangumpisal kay Father. No? Ito po ay kwento lamang ha, huwag niyo pong kaseryosohin. Masyado kayong seryoso ngayong umaga. Kita ko yung mga faces niyo na gano'n. Okay? So una, sabi niya, Father, ako po ay nangungumpisal dahil ako po ay nagkasala. Ako po ay may asawa ng tao, subalit ako po ay nagkaroon pa rin ng karelasyon sa isang inchik na mayaman. Kasi Father, sa kanya ko po nakukuha yung mga bagay na hindi po naibibigay sa akin ng aking asawa. Madami po akong gusto sa buhay na siya po ang nakakapagbigay. So ang sabi ni Father, okay, sige, salamat sa iyong pagkukumpisal ng iyong mga kasalanan. Dasalin mo ang 10 ganto, 10 ganyan, 5 ganto, 5 ganyan. Lumabas na ngayon ang babae. Yung pangalawa, sa hindi inaasahang pagkakataon, yun yung inchik na kasama po ni sister. So ganoon din, sinabi din niya, Father, ako po ay nagkasala. Ako po ay may asawa ng tao, subalit ako po ay nagmahal pa rin ng ibang babae na nakakapagpaligaya po sa akin. So since sila naman dalawa yung may kasalanan, ganun din po ang ipinadasal ni Father, no? 10 ganto, 10 ganyan, 5 ganto, 5 ganyan. So ang ginawa ng incheck, dahil hindi niya sa ulo po yung ipinapadasal, siya po ay tumabi doon sa babae. At ang sabi niya, paleho, 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 paleho. Okay? So dumating na ngayon, dumating na ngayon yung ikatlong nangumpisal, no? Sabi niya, Father, ako po ay nangungumpisal dahil ako po ay madami ng kasalanang nagawa. Ano ba ang kasalanang nagawa mo? Sabi ni Father. Ako po ay madami ng taong napatay. Sabi ni Father, bakit? Ano ba bakit mo sila pinapatay? Ako po kasi ay nagagalit pagka po naniniwala sa Diyos. Ikaw baga, Father, naniniwala ka baga sa Diyos? Ang sabi tuloy ni Father, ay hindi, ito'y type lamang. Okay? Okay? So, yun po So, alam natin that we know exactly na we ourselves, tayo po mismo, malayang-malaya po tayong lumapit sa Panginoon. Malayang-malaya po tayong manalangin, malayang-malaya natin ipanalangin ang mga mahal natin sa buhay. Pwedeng-pwede po nating gawin iyan. Okay? Ang sabi pa dyan, every believer is called to ministry. No? Lahat po tayo tinawag upang magministeryo at makapag-contribute para po sa kingdom ng Panginoon. And every believer is empowered to serve. No? We don't need permission actually to serve God. We don't need a special title to be useful. We are saved, therefore we are called. Tayo po ay niligtas, kaya tayo po ay paniguradong tinawag. Hindi po natin kailangan ng permission para maglingkod sa Panginoon, kagaya na nabanggit kanina. No? In fact, we are encouraging you. Not just giving you permission, but we are encouraging you na maglingkod po sa Panginoon dahil napakasarap po at napakasaya. Maaaring mapapagod ka, madedrain ang energy mo, but then yung fulfillment na ibinibigay ng paglilingkod sa Panginoon ay wala pong makakatumbas. Ano po? Hindi po natin kailangan ng katungkulan. Hindi po tayo leader sa panambahan, ay hindi na po tayo kikilos at iiwanan na po natin lahat at ipapaubaya para sa kanila. No? Tayo po ay dinisenyo ng Panginoon at ang Panginoon na lumikha sa atin ang siya ding mag-i-equip sa atin. No? Pag may ipinapagawa po ang Lord, definitely, He will also provide anuman po yung kakailanganin mo para sa mga bagay na pinapagawa niya sa iyo. No? Alam na sabi diyan, no? Long before we were born, God planned how we would serve Him. Nasa sinapupunan pa lamang po tayo bago tayo isilang, alam na po ng Panginoon kung ano yung nais niyang ipagawa para sa atin.
No? And definitely, our talents and skills and abilities will be aligned, no, sa kung ano po yung nais niyang ipagawa sa atin. No? Okay? Malinaw po? Amen. Number 3, the church is one body with many parts. Okay? So, ang sabi diyan, the church is not a building. Hindi po ito pagandahan ng establishment na kailangan mga napakataas na ceiling, napakalaki ng lugar, na pag maliit, parang ayaw mo nang pumunta, no? No, that's not the church. Hindi din po ito isang programa na kung saan kayo po ay kinakailangang ma-entertain na pangalis ng na pampalipas oras po natin, no? Dito po sa Panambahan tayo po ay imo-mold. Okay? Ito po, ang Panambahan po ay isang body. And every body part matters. Lahat po ay nagmamatter. Maaying some parts ay visible, some parts are hidden, but definitely lahat po ay necessary. Yung iba lang po, no? Maaying ibang parts lang mas nakikita. Yung iba naman working silently. And minsan po, syempre minsan nakakaroon tayo ng pagnanais ba na makita, no? Kaya pansinin niyo po ang daming member ng music team. Bigyan lang po. Baka gusto niyo pong sumali sa pagme-message, nakikitain po kayo dito. Joke lang po, no? Okay, so ang sabi diyan, kaya makikita talaga natin, no, kung gaano kahusay at gaano kagaling ang ating Panginoon. Why? Kasi ang pinakamaganda talagang example na pwede mong gamitin ay yung body, the physical body. Iba't ibang parte, iba't ibang itsura, iba't ibang lugar kung nasaan. But then again, it work as one. No? Hindi naman po pwedeng puro ka lang mata. No? Hindi ka na tao nun, pinya ka na nun. Ano po? So, walang po, no? At syempre, maganda din namang wag nating i-aim na tayo po ay maging kuntil. Alam niyo po yung kuntil, nakakita na po kayo ng kuntil. No? It's part of the body, parte siya ng katawan, but serve no purpose. Ang lungkot naman po, no? Kung gano'n, kung kasama ka lang, pero wala kang purpose. Okay? So sabi dyan, when one part refuses to function, growth is hindered. Nakakasagabal po sa paglago. Kasi sino ba naman ang may ayaw lumago? Lahat po tayo, nais natin ang paglago. But then again, when one part is not functioning, hindi niya ginagawa kung ano yung function niya, sige, huwag na tayo lumayo. Halimbawa ako, yung aking pong bato ay hindi na nagpa-function. No? So, anong nangyayari? Naapektuhan po yung aking kalusugan. Ano? So, leaders, ano pa nangyayari pag may ganon? Leaders become overburdened. Yan. Na ano po sila, kasi puro sila eh. Sila na lang sila. Ano? And then, after all of this effect, the body becomes unhealthy. Hindi po maganda yung flow, hindi nagkakaroon ng hidwaan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. It's unhealthy yung relationship po ng isang body, no? So when gifts are neglected, the church suffer imbalance. But when gifts are exercised, the church grows in unity and strength. Yun po yung iginogol natin. Now we grow in unity and strength. Lalo pa po tayong magpalakasan, lalo nating inspire ang bawat isa, na pag mayroon po tayong pinagdadaanan ay may inspire tayo ng ating mga kapatid, ano? At nakikita natin na lahat nagtutulungan, nagagabayan, ano po, yun po yung ine-aim natin, kaya tayo mayroong church. Amen? Next, love is the motive for all gifts. Sige po. Sabi dyan, the Bible is very clear. Without love, gifts become dangerous. Bakit po nagiging dangerous? Kasi po dito napapasok yung pride, yung reward seeking, no? Yung entitlement. No, kasi parang may isip mo, may gift ako, so I should be treated differently, no? Tabi kayo, ako na lang kakanta. Wala naman kayo sa tono, no? Yung mga ganon, no? Yung mga ganong klaseng entitlement, no? O kaya naman okay? So, sabi ni Paul sa isa sa mga kanyang pagsasalita, ang sabi niya, no?
You can speak in tongues, but without love, you are noise. You can prophesy, but without love, you are nothing. You can give everything away, but without love, it profits nothing. Napakahalaga po na malinaw sa atin kung ano ang ating motibo, kung bakit po natin sinasagawa ang mga bagay na ito, kung bakit po natin patuloy na ginagamit yung ating mga gifts na ipinagkaloob sa atin. No? Otherwise, kung hindi po malinaw ang ating motibo, naglilid po ito sa attention seeking or pagpapapansin. No? So sabi diyan, love is not optional. Tama po ba? Amen. Because love is an unconditional commitment towards imperfect people seeking their highest good that may sometimes require sacrifice but will definitely result to God's glory. No? God is love. And because God is love, it is the basis of it all. Kaya hindi po maaari na mawala po ang pag-ibig. And faith, hope, and love are planted in every believer. By default po, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, dapat po nakaplanted sa atin ang faith, hope, and love. Maaari nga sabihin mo, ay parang hindi ko pa nararamdaman na mayroon akong faith, hope, and love. Maybe kapatid, you need to deepen your relationship with the Lord. Palalimin mo pa, mas kilalanin mo pa siya, mas maging close pa kayo. Amen? Let Him be the captain of your ship. Hayaan mong siya ang mag-control sa iyong buhay. Amen? So, gifts are not given for self-promotion. They are given for service. No? Ito po ay pinagkatiwala sa atin upang tayo ay maglingkod. Hindi po para tayo ay may maipagmalaki o maipagyabang. Sa madaling salita, we are blessed to bless. Amen? So, if love is missing, gifts divide. If love is present, gifts unite. Kanya-kanyang yabangan, pagalingan kung ang pagmamahal po ay wala sa ating ginagawa. No? Mabilis ka ding mademotivate, mabilis kang mapapagod, mabilis kang mauubos pag po hindi mo sinamahan ng pag-ibig yan. Subalit kung mayroong pag-ibig, kung pag-ibig ang nangingibabaw sa bawat isa sa atin, it will make us be united po. Amen? Amen. Next. Spiritual gifts release God's power. So the church was never meant to operate by human strength alone. Lagi po dapat itong guided ng ating Panginoong Jesus. Ano po ang kanyang sinabi sa Acts chapter 1 verse 8? Ang sabi po dyan, you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. No? Ang spiritual gifts po na ating pinag-uusapan ay it also confirm the gospel. Pinapatunayan po niyan, totoo ang ating gospel, ang mabuting balita. It also break strongholds. Why? Sa sobrang busy mo na sa pag-fulfill ng pinapagawa sa iyo ng Panginoon, nawawalan ka na ng oras para sa mga bagay na makamundo. Kasama na po dyan ang sins, vices, at kung ano-ano pa. No? Ano pa? It also exposed false ideologies. Nalalaman na po natin kung ano ba talaga ang totoo sa kasinungalingan. Alam na natin lahat na ang ating Diyos ay ang Diyos na buhay. Amen po? Amen. Okay? So, with all of this, it will also demonstrate that our God is alive. Hindi po tumitigil ang Panginoon, hindi siya natutulog, hindi po siya namamatay taon-taon pagka Holy Week. Ano po? So yan, that's it po. Okay? So the church should let God work supernaturally. Hayaan po natin kumilos at malayang makakilos ang Panginoon sa ating panambahan. No? Dahil ito po ay ginawa, hindi po para sa ating
entertainment. Hindi po para mas maging prideful, but for the glory of God and the salvation of souls. No? Mayroon po talagang paghubog na gagawin ang Diyos sa atin sa loob ng panambahan. May mga time na tayo po ay masasaktan kasi may mga bagay itong aalisin sa atin habang tayo po ay lumalawig o tumatagal sa ating pananampalataya. May mga tatanggalin ang Diyos na sa tingin niya ay hindi mo naman talaga kailangan. At syempre, pag may nawawala, masakit. Wala namang hindi po nasasaktan dyan. But then again, patuloy lang po tayong magtiwala sa Diyos kasi po, yung pag-alis natin sa comfort zones ay maaaring magsilbing daan para sa makamtan po natin yung matagalan nating ipinapanalangin sa Kanya. Ano po? Sabi dito, not for pride. So maaari po na sa labas ng panambahan, tayo po ay mga leaders. But then again, when it comes to inside the church, maaari pong tayo ay member. So what we need to do, we need to act accordingly para po hindi tayo magkaroon ng misunderstanding at kaguluhan. Okay? Dapat po as a church, iisa po tayo ng goal. Ano yon? To glorify God at magligtas pa ng maraming souls. Okay? Sabi dyan, God's work must be done in God's way by God's power. Ibig sabihin, dahil kung sa sarili lang po nating kakayahan, tayo po ay mabilis na panghihinaan ng loob. Tayo ay mabilis na susuko. Kaya dapat, it must be done in God's way, with God and for God. Sabi nga, fix your eyes on Jesus. Sa atin pong pagsamba, lagi po tayo mag-focus sa ating Panginoon na sinasamba. Huwag po sa tao ang tingin. Kasi tao will fail you. Your leaders will fail you, will disappoint you. At pag nangyari yun, anong gagawin mo? Hindi ka na mag-church. Hindi naman yun ang dahilan kung bakit ka nag-church. Di ba? Huwag mong hayaang ma-affect ng minor thing yung major thing ng ating mga buhay. Once again, fix your eyes on Jesus. Sabi mo na nga sa katabi mo, fix your eyes on Jesus. Amen. Last but not the least, warning against neglect and misuse. Okay? Ang sabi po sa John chapter 15, verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. No? So a branch that refuses to bear fruit dries up. Parang angkan po, parang pamilya. Pagka yung apo ng apo ay nawalan na ng anak, hindi na po nagkaanak, napuputol yung lineage. Napuputol yung angkan nila. Ano po? Para pong yung nakwento namin dati, yung kakilala po namin na mag-asawang bulag. Mag-asawa po sila, parehas bulag. Nagkaanak po sila dalawa. Yung lalaki po, lalaki at babae, unfortunately bulag din. No? Yung sa pagtagal ng panahon, yun pong panganay, which is yung lalaki, nagkaanak, bulag pa rin. No? Tapos yung babae naman, pinalad din makapag-asawa, finally hindi na po bulag. Linaw na. Kasi po bulag po yung apelido nila. Okay? So sabi dyan, tuloy po tayo. A branch that isolates itself withers, nalalanta, no? Kaya hindi po tama yung ating mentality na pag mayroon po tayong pinagdadaanan, ay hindi na po tayo sasamba. At gusto nating mapag-isa. Yung masyado nating iniimim yung ating kalungkutan, no? Malungkot ka na, makikinig ka pa ng mga malulungkot na kanta, nanamnamin mo yung bawat sakit ng words na naririnig mo, no? It should not be done that way. Dapat po tayo ay patuloy na nakikisama, patuloy na naka-align, patuloy na kabahagi. Ano po? Ang sabi pa dyan, ignoring spiritual gifts leads to stagnation. Stagnation, ibig sabihin walang growth. Naantala po yung growth, yung paglago
no? Yun po yung stagnant. Ang pinaka-best example siguro, yung tubig sa timba. Stagnant po yun. At pag stagnant ang water and not running, not flowing, pamamahayan po ng peste. Doon po titira yung mga lamok. Ano po? So, misusing spiritual gifts lead to pride, confusion, and division. Kagaya po ng nabanggit natin kanina, kinakailangan po na malinaw ang ating mga motibo kung bakit po natin in-exercise yung ating mga gifts, yung ating mga regalo. No? Sabi dyan, God never forces service. He honors human choice. No? Gabi po kabuti, sa labis na pag-ibig sa atin ng Diyos, lagi pa din niyang nirespeto yung ating tinatawag na free will. No? Wala naman pong pumilit sa atin upang sumamba. Walang pumilit sa atin upang maglingkod. Kaya kung sa gayon, iwasan po nawa natin na umakto na para bang we are doing the Lord a favor pag po tayo po ay nagsaserve. No? Bagkus, lagi po nating isipin, ituloy po natin itong isang commitment po natin sa Panginoon. And when we are committed, we always do our best efforts. Why? Because the Lord deserves the best. Amen? So, tulad po ng human body, ang church po ay mayroong tinatawag na self-healing process. When one part refuses to function, God raises another. Lagi po natin natandaan, mga kapatid, kahit na anong mangyari, kahit na anong unos, kahit na anong maganap, ang plano at will ng Panginoon ay makapangyayari. It will happen. Walang makakahadlang. Okay? Ang tangi lamang pong kaibahan ay kung kasama tayo or hindi. Okay? May gagamitin at gagamitin ng Lord at nawa, kapatid, isa ka doon. Amen? So when a branch becomes dead, God removes it, not to harm the body, but to protect it. Para pong katawan din ng tao, no, pagka yung atin pong kamay or paa ay nakakaranas na ng tinatawag na necrosis or pagkamatay, ito po ay ina-amputate. Pinuputol. Why? Bakit kailangan putulin? Para po hindi na madamay yung kabuuan pa ng katawan. No? Kumbaga, yung sa madaling salita, ito yung tinatawag na bulok na kamatis. Tinatanggal siya. Why? Para hindi mabulok yung iba pang kamatis. Okay? So ito po ay not a threat. Hindi po tayo nagtatakutan dito. No? Ito lang po ay sinasabi natin na the goal itself is to become fruitful. At para po patuloy na mamunga, may mga ginagawa pong pagpuputol. Okay? Kung may mga sanga na hindi na namumunga, para hindi niya maagaw yung nutrients na nanggagaling sa lupa, ito po ay pinuprune or pinuputol. Okay? So, conclusion na tayo. Okay ba? Okay. So, tayo po ay saved on purpose for a purpose. Okay? Hindi aksidente na tayo po ay narito ngayon. May purpose po iyan. Okay? Hindi po niya tayo tinubos ng empty-handed. Tayo po ay binigyan ng iba't ibang talento, iba't ibang gifts, nang sa gayon, tayo po ay mag-serve, magmahal, tumulong sa pag-build, at tumulong na mag-glorify sa ating Panginoong Jesus. Yan po ang pinaka-purpose ng ating mga gifts, mga kapatid. Ngayon, kapatid, hindi tanong kung may gift ka o wala. Alam nating lahat na tayo ay meron, bawat isa sa atin ay merong gift. Ang tanong lamang is kung gagamitin po natin ito. And I suggest we do. Amen? So before we end, let me leave you with this verse. Ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Amen. So salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay may natutunan kayo sa araw na ito. So let us pray.